Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Sa mga nakalipas na araw, pinagnilayan natin na nawa ay makita natin ang liwanag, ang katotohanan, at sa paanyaya na ipinamanhi ni San Juan Bautista kahapon ni Elizabeth at ni Zacarias. Ngayon, ay yung tinatawag natin, alam na natin ang sagot ni Maria. Yung pananampalataya ni Maria. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari naman sa amin ang iyong sinabi. Alam niyo yung version natin, sabi nga natin, ay yung pinakamaliksing version na Ellen, yung salitang amin. Mangyari nawa. Yun ang ibig sabihin kung tutusin. Kung minsan napakadalang ipanggigin, yun ang sagot natin. Amen. So, maamin nawa. Pero kung binigyan ko natin, ay medyo mabigat ang proseso kapag talagang pinag-nilay-nilayan natin ang mga salita ipinahayag ng mahal na Birhen Maria. Bahagi na nawa ay matugunan din natin. Muna, ano yun? Yung patuloy natin pakikinig. Yun ang sabi ng Anghel kay Maria, makinig ka, Maria. Pero ano yun? Hindi lamang sa tayo. Hindi lamang sa isip si Maria, sabi niya, ay inisip niyang mabuti ang mga bagay na ito na sinabi ng Anghel. Kasi ang sabi ng Anghel, ang Panginoon ay suman sa iyo. So, bahagi yun, pag sinabi natin na tayo ay nakikinig, dahil na isip at inisalatay sa puso. Kaya kung sabi natin ng Gabriel, huwag kang matakot, Maria. Bahagi, para mo kapag pinag-usapan natin ang puso, para mo sa banal na kasulatan, pag sinabi mong puso, yun ay sumisimbolo sa buong pagkatao. Yun yung pinakasentro ng pagkatao mo. Kapag pinag-usapan ang puso, tumutukoy ito sa buong pagkalinan. At ang paanyaya na pinahayag ng buong kapal ay sana makita ko natin. Sabagat, sabi na, yung paanyaya na pinapahayag ng buong kapal ang pahayag ng Anghel Gabriel ay nanapakinggan ni Maria. Pero itong pakikinig na ito ay dumatalos sa kanyang buong pagkatao. Pero yun ang mahalaga, yung pakikinig. Pangalawa, maliwanag na alin yung tinatawag natin kamawakan ng kalooban. Kasi pag sinabi mo, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Kung isang sabi niya namin tayo, gusto namin gawin natin, yung sinabi ko, yun ang makapangyarihan. Pero pag sinabi natin na susunod ako sa sinabi ko, magagawa lang naman nito
hindi magagawa ito kapag walang kababaan ng kalooban. Kasi bakit? Pasasakot ka eh. Pasasakot ka. Kaya nga sabi ko yung binigyan ko rin ng pansin, yung Bandana Festival. Alam mo, isa sa sinisimulo na makita ko sana natin ng Bandana Festival. Sabi na iba kayo yung Bandana Festival. No? Kasi kalimitan kapag may festival ng bawal bayan, ang kanilang ginagawa festival ay yung produce, maaaring tilapia, maaaring palay, maaaring bigas. No? Sa atin, ang ginawa natin festival ay Bandana. Bakit? Kasi yun ang suot-suot nung kinuha yung mahal na tiyan. Yung ating festival ay hugot based on Panging's religiosity. Medyo controversial kasi civil authority. Pero pwede ito masuk. Bakit? Kasi yung Bandana, anong Bandana? Pag tinignan mo sa Google, ang nakalagay lang sa Bandana yun, decorative art, scar. Scar lang, no? Yung ginagawa natin. Kung isa na sabi nga po, kapag sila yung Bandana, ginagamit yan ng mga magnanakaw. Yun ang ginagamit nila no? Yung ordinary day. No? Pero sa atin, ginamit natin na hindi lamang as a part ng pagkuha sa mga nagkaroon, pero it become a festival. No? Pero ano sa ginagawa natin, kasi yung Bandana is common for, kaya hindi natin masyadong ginagawa. Yung belo, pinag-religious meaning niya no? Kaya yung belo, kalimitan, ginagamit ng babae. No? Yung Bandana, ginagamit ng lalaki. Pero para sa yung belo, kakaunti na lang ng belo ngayon, no? Yung mga religious organization na lang. Yun yung bagay na rin, pasangkot sa Diyos. Pagkalaga na rin, it's not my will, no? But your will be done. Ngayong panahon na ito, yun ang kalimitan eh. Hindi, ang gusto ko masusunod. No? Ang si Maria, iba, no? Ang gusto ng Diyos ang masusunod. Kasi natin ang makita natin ang meaning ng Bandana at gano'n ng belo. No? Bahagi yun. Baliwalag na rin ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Pero sabi na natin, dapat alam natin kung ano yung gusto ng Diyos. Kaya napakahalaga yung pakikinig. Kapag hindi tayo nakinig, hindi natin masusunod yung kalooban ng Diyos. Pero para masunod natin yung kalooban ng Diyos, kababaan ng kalooban. Yung kalooban ng Diyos. Kasi kalimitan, hindi yung kalooban natin ay kalooban ng Diyos. Kung minsan, at hindi lang minsan, malilit, yung kalooban ng Diyos ay kapaligtaran ng ating kalooban. Pero yun ang napapakita ko natin. At yun ay magagawa lamang natin sa true humble heart. Kababaan ng kalooban. At yun ang hinihin natin. Magkaroon tayo ng kababaan para masunod natin yung alin, yung kagustuhan ng Diyos. Sana rin po, no? Yun din na sana yung makita natin kasi ngayon, pag sinabi mo bakit Bandana Festival, yun ang kasi nakasanayan, hindi natin na-infuse na rin. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. At okay lang yun, sabi mo, kahit nasa civil, no? Kahit nasa munisipyo. Bakit? Kasi bahagi na natin constitution na yan, maka-Diyos. Hindi ka lang pumikilala sa Diyos. Pag sinabi mo ka Diyos, tinutupad mo yung kalooban ng Diyos. And yun ay sana makita natin yung panlabas na panandaan through Bandana, through yung
Pero yun ang idea, kalooban ng Diyos. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, pagkakataon na kung saan ay makita ko natin sa Ebanghelyo ay pinamanan sa atin ng buong kapal, ay nagtanong si Maria, anong sabi niya, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Ito ba'y kakaiba doon sa tanong din sa Sakarias? Paano mangyayari ito? Kasi parehong tanong eh. Kailan? Yung tanong ni Sakarias, it is a question with doubt. Yung kanyang pagtatanong, may pagtutunan. Itong tanong ni Maria, it is a question asking for clarification. Walang pagtutunan. Pero gusto niyang malaman, paano mangyayari ito na ako ay manganganak at ang dalanin ko ay ang mananako. Kasi hindi pwede ito pinagagawa ng Diyos. Pagkatapos hindi natin alam kung paano. Bahagi yun. Kaya ang faith natin, it's also a faith na nag-informs. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Dapat alam natin, bakit ba natin ito ginagawa? Hindi lamang nakasanayan lang. Hindi. Dapat ipapaliwanag. At anong sabi ko ng angel? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo. So, wala akong problema kapag sinabi na ikaw ay manganganak ng isang lalaki. No? Pero pag sinabi mo ako ang manganak mula sa lalaki, ito ay mula sa lahi ni David, ito ay magliligtas sa bayan ng Israel. Paano? So, sinagulo na nangyayari sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, huwag tayo magalala kasi kung talagang may pinasasabi sa atin ng Diyos, may pinagagawa sa atin ng Diyos, katulad na pinapagawa niya kay Maria, ay sigurado rin natin, sasabihin din ng Diyos kung paano. Yung namaring hindi karakaraka, kung minsan installment yan eh. Pero alin, hindi pwede hindi na tayo turuan. Kasi yun ang paghukom ng Espiritu Santo. Tayo ay inais na gabayan ng Diyos at ng Espiritu Santo. Hindi pwede na, paano mangyayari ito? Hindi ko alam. Anong mangyayari na ito? Ay di ba kasabihin ay that is by chance. No, it is by design. May disenyo ang Diyos. Maliwanag na may misyon na ginagampanan. Hindi by chance. Yan ay maliwanag na alin by choice. Kaya kinakailangan matugunan. At yung pamamaraan na yan, kinakailangan din na alin. Yung by choice din ng tao, kaya pinakailangan ng alin. Yung sagot ni Maria. Ito yung pamamaraan. Ito yung plano ng Diyos. Ito yung pamamaraan. Ito ang sagot ng bagay. At yun ang sagot na ibinigay ni Maria, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. O, simple, kapag tayo nagdarasal, ang pinakamaikling salita na ginagamit natin yan, Amen. At ito yung bahagi ng manusan na nakita natin sa Pagkilos na nawa, matutunan natin katulad ng pagtugon ni Maria. Na tayo rin ay tinatawag ng Diyos. At kung talagang nais ng Diyos na maging kabahagi tayo ng kanyang Pagkilos, ay maliwanag rin na kung saan tayo rin ay kanyang tutulungan na ito ay mabigyan ng pagsasapagpapaan. At nawa, katulad ni Maria, nasabi rin natin ang mga salita
mangyari nawa sa akin